po at ang suggestion po ng UN rapporteur, ito po ay magandang suwestyon at pag-aaralan po kung talaga pong dapat pa rin sumapit, right? Maging mag-join sa ICC at i-ratify yung ibang international human rights law. So pag-aaralan po ito mabuti natin. Yes, itong Ayan, pag-aaralan, open na sinabi niya maganda eh. Maganda na lang. Paano niya nasabi maganda yung pag-aaralan pa lang? Oo nga. Oo. Anong ginaganda naman nung halimbawa? Hindi na ba tayo babalik sa ICC? Mukhang yun po yung sinabi ng Pangulo na open tayo for discussion sa pagbabalik ng Ayaw ko maniniwala sinabi ba ng Pangulo? Dati daw po. Hindi, nagkaroon tayo may papakita sinabi ng Pangulo. Parang naging news item namin doon itong sinabi ng Pangulo po nito. Palagi ko, kailangan nilang magpaliwanag. Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat mga kapatid, mga kababayan at mga box. Interesting po ang magiging topic natin ngayon sapagkat dalawa pong issue ang pag-uusapan natin. So syempre, bago natin simulan ang ating programa ay mas mabuting bumati muna tayo ng isa. Magandang umaga po Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre pa sa mga kapatid natin, mga kababayan natin na sa ibang paano ng mundo. Lalo na po yung mga kapatid natin na nandiyan sa Israel at saka nandiyan sa Iran. Mag-iingat po kayong lahat dyan. At mas maganda po sana itong mga ng mga vloggers ang nandyan at kayo po yung nandito sa Pilipinas. Sana po maliwanag sa atin yun. Mga makinig kayo. Pero bago natin simulan ang ating programa, pinabati po natin siyempre ang ating mga subscribers, mga viewers, silent viewers, at siyempre pa kasali dyan yung mga bashers, binabati ko rin kayo. Magandang araw sa inyo lahat. Ngayon, kagaya ng sinasabi natin dito, dalawang issue ang pag-uusapan natin. Yun ang mapapanood natin at syempre mamaya sa dulo magbibigay tayo ng kahit papanong reaksyon. Manood kayo rito sapagkat ito'y napakaganda, napapanahon at syempre matututo kayo rito, kayo mga ng mga vloggers. Dito na kayo manood kay Boss Rick, matututo kayo. Kaya kung ready na kayo, syempre panoorin na muna natin ang video at mamaya nga gagawa natin ng reaksyon. Sino pala yung ating mapapanood ngayon? Syempre yung ating bida, ang ating senator na hindi pa nga nakakaupo sa kanyang pwesto, binabanatan na ng mga na mga vloggers, naniningil na ang kakapal ng mga mukha ninyo. Kayo na nga ang hindi bumoto, kayo pa nabubulol ako sa inyo. Kayo pa ang may malakas na loob na maningil. Ang kakapal ng mga mukha ninyo, pagsasampaling ko kayo isa-isa. Ang sarap ninyong pagtugin. Manood kayo rito. Naintindihan ninyo, mga ubob. Para lang sa mga ubob yan ha, itong mga subscribers ni Boss Rick, matatalino ito, marunong sila. Kaya sabay-sabay natin panoorin kasama yung mga alam ko nanonood yan, hindi lang sila pumapatol kay Boss Rick kasi maliit lang ito. Antayin ninyong lumaki si Boss Rick. Okay? Kung ready na kayo, panoorin na natin ang video. Video, pasok! Inanunsyo kasi ng CIDJ, Criminal Investigation and Detection Group nitong Webes. Ano yan? CIDJ. Criminal Investigation and Detection Group. Oh. Sila daw po ay may naaresto na isang babae na umano ay kasapi ng UP Post Army. Alam niyo po ba na may kaso itong babaeng inarest nila? At ang kaso nito, dito ako natawagan ng pansin, Crimes Against Humanity. Dahil daw sa pagkakasangkot sa mga insidente ng pagdukot at pagpatay sa mga sibilyan. Ang sabi dahil dyan, tatapusin ko lang sana para may kumpleto tayo ng konteksto. Ito si Lilibet Ribaya alias Maya, isang dating medic ng NPA. Matagal na daw tinutugis ng batas na Lilibet Ribaya alias Maya. Lilibet Langis. Gusto ko kasi connect mo sa pinag-usapan. Ayon sa CIDG, inaresto ito sa Claver, Surigao del Norte. May warrant of arrest sa Regional Trial Court dahil sa paglabag sa Republic Act 9851. Ito yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crimes Against Humanity. Ayon sa investigasyon, si Ribaya ay sakot naman sa serye ng pagdukot at pagpatay sa sibilyan na pinaghihinala espiya ng militar. Ginagamit daw din siya ang kaalaman niya sa medisina upang magpagaling, hindi magpagaling, kundi para tumulong sa aktibidad ng armadong grupo. At ito'y kasalukuyang nakakulong, hindi po sa ICC ha, kundi nakakulong at nakasakustudyo ng CIDG. Puntukan mo ngayon. Ang tanong ko, Sen,
Eh, meron pa tayong ganito na siguro yung ibang kababayan ordinaryo nagtataka, bakit dating Pangulong Duterte dinala pa sa ICC, gayong crimes against humanity ang kaso niya, na pwede naman palang litisin dito katulad nitong babaeng ito, Sen. Ang ibig mo sabihin, pareho lang naman palang naharap sa di umano ay paglabag sa crime against humanity o kaya genocide and other crime. Yung crime against international humanitarian law. Bakit si dating Pangulong Duterte ay mabilisang dinala, hinuli at dinala sa detention center ng ICC, samantalang yan nasa CIDG. Opo. Yun ang tinatanong mo. Kasi tatakas siguro yung iba natin kababayan at sabihin nila, pwede naman malaki sa Pilipinas. Bakit doon pa sa ICC sa Daheg, dinila ang dating Pangulo. Hindi mo yan ating pinipilit na sabihin sa kanila noon. Meron naman tayong sariling batas. Ito nga yung Republic Act 9851. Kung babasahin mo yan, kung di ako nagkakamali, basahin mo lang yung Section 17 at saka Section 18. Maliliwanagan ka na. Na ang jurisdiction dito ng lahat ng mga nakagawa ng ganyang klaseng krimen, ang jurisdiction ay ating bansa. Meron tayong jurisdiction eh. Ang hindi ko nga maintindihan, tama naman ang pinagtataka ng mga kababayan natin. Bakit selective? Bakit, siguro sabi nila, hindi. Yan namang hinuli nila eh, pinaghihinalaan kasapi ng NPA. Siguro pagka NPA, dito na lang. Pagka kalaban sa politika, hindi diretso sa ICC. Ayan, yan mo makikita yung dalawang standard ng pagpapatupad ng hustisya sa ating bansa. Di ba? Ngayon, paano punto ngayon? Tungkol sa ICC? Yes. Meron kong tinatanong kanina eh. Kasi dahil dyan sa pangyayari na yan, meron yatang nagbumungkahi. Yun nga po. Ito naman ay, sabi ko nga sa dalawang balita na halos magkaugnay. Ito naman ay rekomendasyon Alam mo naman kasi, meron pang isang alternative. Kung ayaw niyo dito sa ating bansa, ayaw niyo sa ICC, o dali niyo sa Israel yun, at saka sa Iran. Kasi pag-usapan natin kanina Iran eh. Pwede. Nawawala na naman ako kasi sabi mo, ikukonekta mo sa pinag-uusapan natin. May connection po ito. Ito naman, rekomendasyon ni UN Special Rapporteur on Human Rights ay Ayn Can. Anong posisyon? UN Special Rapporteur on Human Rights. Ano ibig sabihin ng rapporteur? Saan kasi tawag lang natin yung reporter? Taga-report. Saan mo lang rapporteur? Pinagaganda pang pinahihirap pa kasi. Ano sabi ni rapporteur? Ang sabi niya, Pilipinas, baka na pwedeng ratifikahan niyo uli yung International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. At isama niyo na yung pagbabalik ninyo sa Rome Statute, yung sa ICC. Bakit niya na imungkahi yan? Kasi daw, may malaking problema daw po tayo. May natatanggap daw sila ng report tungkol nga dito sa human rights abuses at enforced disappearance at extrajudicial killings na nangyayari di umano noong nakaraang administrasyon. May natatanggap silang mga report. Yun lang ang kanyang basihan, di ba? Alin ang mas bibigyan mo ng pagpapahalaga? Yung natatanggap mong report o yung actual na nangyayari? Ito siyempre yung actual. Halimbawa ngayon, nagigirian ang dalawang bansa, nagpapatayan, di ba? Bata, matanda, walang pinipili, ang ginagamit nila, missile. Yes. Ito ang krimen against humanity. Ayan po. Kasi walang regulasyon dito eh. Pagka pinatamaan ka ng missile, kahit sino ka pa, kahit saan ka pa, kahit ano pang building yan, walang pipiliin yan. Kaya ang tawag ay crime against humanity. It is directed to the civilian population. Yes. Actual na nangyayari, kitang-kita natin. Di ba? Sabi nga nila eh, wala ka nang makikitang ebidensyang kasing bagsik nitong nakikita mo eh. Sa criminal evidence, sa law on evidence, ang pinakamabagsik, ang pinakamatibay na ebidensya ay tinatawag na object evidence. Yung nakikita ng mata. Di ba? O bakit hindi? Bakit ang hindi ang sabihan sa kanila, o Israel, bumalik kayo pumirma kayo sa ICC, Iran, kayo mga taga-Palestine, yan. Bakit ang pinipilit yung mga di umano ay may report
ng human rights violation and disappearance ng ganito't ganyan sa bansa. Bakit gusto nila yung report lang at ayaw nila yung nakikita? Ha? Nagbasagan ng pula ang Russia at saka yung Ukraine. Patamaan ng mga lahat ng mga missile, lahat ng civilian, maraming namamatay araw-araw, pero nagbubulag-bulagan ng ICC na yan. Bakit ano sabi ng raportor? Baka pwedeng bumalik kayo sa ICC. Ratify yun. Meron ka bang kaparaanan para yung raportor na yan, maimbita mo lang dito sa programa natin? Pwede naman. Mamaya, tatawagan natin. Para sa ganun, mapagsabihan natin kung naiintindihan niya yung kanyang mga pinagsasasabi at kung naiintindihan niya yung kanyang gawain. Mukhang may nakaintindi. Sino? Eto, sinabi mo na Malacanang, okay, Dino? Malacanang. Okay. Teka, hindi pwedeng magsalita ang Malacanang. Siguro, ito, pakinggan natin. Tungkol dun sa suggestion na bumalik tayo sa ICC, i-ratify yung kung ano-anong kasunduan. May pahayag po dyan si Yusek Claire Castro. Pakinggan po natin. Sino naman yan? Tagapagsalita po ito ng palasyo. Sinabi po at ang suggestion po ng UN rapporteur, ito po ay magandang suwestyon at pag-aaralan po kung talaga pong dapat pa rin sumapit, right? Maging mag-join sa ICC at i-ratify yung ibang international human rights law. So pag-aaralan po ito mabuti natin. Yes, itong Ayan. Pag-aaralan, open Pero na sinabi niya maganda eh. Maganda raw. Paano niya nasabi pag-aaralan pa lang? Oo nga. Oo. Anong ginaganda naman nung halimbawa? Ang sinabi ba niya tayo babalik sa ICC? Mukhang yun po yung sinabi ng Pangulo na open tayo for discussion sa pagbabalik ng Ayaw ICC. ko naniniwala sinabi ba ng Pangulo? Dati daw po. Hindi, meron tayong may papakitang sinabi ng Pangulo. Parang naging news item namin Ikaw doon. na itong sinabi ng Kaugnay po Pangulo. nito. Opo. Palagi ko, kinakailangan nilang magpaliwanag. Nelson, kung halimbawa sinabi talaga ng Pangulo yun. Sapagkat ayon sa aking konting kaalaman, sabi ko nga sa'yo, dahil meron naman tayong umiiral na batas, lahat ng krimen na magaganap, yan ang tinatawag na international humanitarian crimes, halimbawa, yung mga genocide na yan, nasasakop na doon sa Republic Act 9851. Malinaw na malinaw na ang jurisdiction ay dito sa ating bansa. Sapagkat kung ikaw dito naganap, dito ang jurisdiction. Lalo na ay kailangan naman nating tanggapin, ewan ko lang sa ibang mga kababayan natin na nagbubulag-bulagan, na ang ating justisya ay umiiral. Ang ating justice system ay bukas. Ang ating justice system ay gumagana. Magmula sa pinakamaliit, pinakamababa, hanggang sa pinakamataas, nahukuman ng ating bansa. Walang makapagsasabi sa ngayon na hindi umiiral ang justice system sa ating bansa. Totoo. Ngayon, kapag sinabi mo na tayo ay babalik uli sa jurisdiction ng Rome Statute, na hindi pa nga natin naayos ang napakaraming pangyayari na hanggang ngayon ay nakahati o nakapaghati sa ating bansa. Yun lang isipin mo na babalik ka dyan nang hindi pa natin naisasantabi ang problema na nilikha ng ICC sa ating bansa. Sa palagay ko ay walang basihan ang lahat ng ito. Lalo tayo magkakawatak-watak. Kinailangan muna aminin natin. Kailangan muna meron magpasya na ang ating justice system ay hindi na umiiral. Napakalaking kalapastanganan naman para i-assume natin yun. Hindi kaya magalit sa atin ang Korte Suprema pagka sinabi natin. Hindi man lang nila iniisip, anong sasabihin sa inyo ng kataas-taasang hukuman na kailangan tayong bumalik uli sa jurisdiction ng ICC? O kaya tanggapin man lang natin ang mungkahi na pasakop na naman tayo sa ganitong uri ng hustisya. Na hindi naman natin alam kung ano yung pinaka-motibo. Halimbawa kayo, pagpunta ko lamang doon, nakikiusap man lang ako na pwede bang mabisita ang isang tao na nasa loob ng inyong detention center. Ako naman ay hindi nagpunta ron bilang isang politiko. Ako nagpunta ron una bilang isang mamamayan ng Pilipinas. At ang pakilala naman ako mula sa aking aplikasyon, sinabi ko, I am a Senator-elect of the Republic of the Philippines.
Wala man lang ni isang tao na makausap ng formal. Para sa ganun mapagsabihan ka man lang na yung aplikasyon mo ay hindi namin binigyan ng approval. Ibig sabihin, ang iyong aplikasyon na makita mo ang isa sa mga nakadetine sa aming detention center ay hindi mo pwedeng makita. Kaya ang tanong ko sa sarili ko, anong tinawag pa namang International Criminal Court? Ang tingin ko pagka sinabi mong International Criminal Court, meron siyang katangian na siguro wala sa ibang mga local courts. Ano ba? Dapat mas Baka naman moderno. At hindi lamang sa pamamagitan ng pasilidad na nakikita mo. Maging siguro doon sa sentido ng kanilang pagpapahalaga ng katarungan. Baka naman nakakataas sila kaysa sa atin. Dapat Yun ang una kong impresyon. Baka ako dito yung kabaitan ng... Alam sa korte natin, pupunta ka, mababait naman Magtatanong ka halimbawa. Di, magbibigay ka ng paggalang sa kanila. Pwede ko bang mabisita yung nakakulong dyan sa ating National Penitentiary. Meron na sasalubong sa iyo at ipaalam sa iyo ang mga kaparaan. Alam mo rito sa ICC, mag-a-apply ka, wala ka makakausap na tao Online. So kung talagang patakaran, pasakot tayo sa patakaran, bakit naman hindi? Tuntunin nila yun, baka yun ang makabagong forma. Kasi nga, kagaya ng ginagawa natin sa ating bansa, no contact policy na rin sa mga salansara sapagkat nagkakalagay, mabuti na yan, wala makausap na tao para sa ganun. Walang puwag yung korupsyon. Sabi ko, baka naman ganun, NCAP din. Hindi pa sasawa ko doon. Ang kaso ganun na ganun. Ibig ba sabihin ko mo, alimbawa online, wala bang makakausap na sabi nila ipadadala sa iyong email kung maaaprobahin o hindi. Maghintay ka kanya ng 15 araw at sasabihin namin sa iyo Ang resulta. ng iyong aplikasyon. Hanggang ngayon wala na 24 na araw na yata. Wala man lang. Ito yung hindi ko maintindihan. Pagka sasabihin mo makabago, taga-Europa, siguro yung kanilang patakaran sa pagpapatupad ng katarungan na baka mas maganda, mas mataas na uri. Yun ang natin. Dapat sana. Yun lang nandun na ako Yun lang, pakikipag-usap nung talagang akala mo yung kausap, criminal din Iba yung tingin nila sabi ko, ganito pala yung mga usap natin. Pagkatapos, baka itong mga tagapagsalita na to, nagsasalita, nakaburo sa ICC na yun. Baka hindi sila nakapunta doon Yung lang pagpunta doon, ilan ang gugugulin mong oras para makarating ka sa Netherlands. Hindi mo lang nila, ibig mo sabihin, hindi nila binigyan ng pagpapahalaga yun. Huwag na yung gastos ko, halimbawa. Sarili mo naman yun Yung tagal. Yung panahon. Labing nga na oras yata bago ka makarating. Hindi naman diretso yun. Pupunta ka muna ng Dubai Pagkatapos sa Dubai, meron ka pang overlay ng mga 2 oras. Pagkatapos ng 2 oras, saka pala makakarating ng Netherlands. At nandun ka halimbawa sa Amsterdam. Sasakay ka pa lang siguro mga 2 oras bago ka makarating sa The Hague. Sa akin na ba walang pagpapahalaga yung sakripisyong ginugol ng isang tao na sa atin kasi mga Pilipino, gagamitin na natin batayan yun Nagsikap itong taong ito Yung tagal man lang ng pagpunta ron, huwag na yung gastos Nagsikap, naghirap, talagang nagsakripisyo ng panahon. Wala naman nagsabi sa akin ano nangyari sa aplikasyon ko Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Ito sentimiento Pagkatapos ng sabi mo, babalik tayo sa Wala pa lang... Oo nga. Sen, ang latest dyan, hindi ba ay mayroon namang application na for interim release? At sabi ng abogado ay meron namang tatanggap na isang bansang miyembro rin ng ICC sa dating Pangulo at dun sa pansamantalang siguro ay mananatili. Anong sa tingin po ninyo? Kasi doon sa provision ng interim release, wala naman sinasabi na pagbibigyan kita kung wag na sa bansa mo. Wala naman sinasabi. Pwede rin sa bansa mo na bumalik ka. Sinasabi lang doon, huwag ka lang pupunta sa lugar na ayaw namin. So, i-specify niya So, halimbawa, nagpasakop ka doon sa application with condition. Meron kasing with or without condition. Okay. Di ko alam kung anong batayan nila kung with or without. Halimbawa, mabigat talaga yung paraan sa'yo, baka with condition kagad. Nakalagay doon,
O sige, pagbibigyan ka namin na makalabas ka muna temporarily, pending trial, pero isaalang-alang mo ang mga sumusunod na mga tuntunin at patakaran, kondisyones. Huwag kang pupunta sa lugar na ayaw namin. So, i-specify nila. Halimbawa, ipagalimbawa natin si dating Pangulong Duterte. O ayaw namin sa Davao ka. Halimbawa, siguro dahil sa Davao. Meron siguro comfort zone doon. Ayaw nila siguro ibigay halimbawa doon. O nakalagay pa sa kondisyon. Huwag ka makikipag-usap sa mga witnesses. Dahil nga may kaso siya. Dito rin naman ganun, ginagawa natin. Huwag ka makikipag-usap sa mga taong i-listing namin. Nililista nila siguro kung sino hindi pwede kausapin. Bawal magpa-media. Baka siguro sa sinasabi, huwag mong kakausapin itong mga sumusunod na mga tao. Salvador Medjalde. Atty. Salvador Panelo. Gumawa nila naman. O di sige, okay. Lahat ng kondisyon. Approve. O halimbawa, basta doon ka lamang sa Palawan. Halimbawa, doon ka lang sa Pulido Island. O kaya sa Catanduanes ka, lahat na. Pero pwede rin sa ating bansa. Hindi naman sinasabi na, o sige, release ka namin. Pero hindi sa sarili mong bansa. Maghanap ka ng ibang bansa. Wala ganon. Wala naman ganun eh. Pero ganun yung in-apply yung abogado niya. Siguro para Siguro iniisip niya sa mga makakabuti sapagkat iniisip ng ICC, siguro nasa psychologize niya na pagka ibang bansa siguro tatanggap, baka pagbigyan kaya. mas maganda yung aking chance na pagbigyan. Ano? O yan ang hindi maintindihan sa bahala sila sa buhay nila. Sa napanood nating video, syempre, ito na yung pagkakataon para magbigay tayo ng konting reaksyon sapagkat naipaliwanag na lahat ni Senator Rodante Marcoleta. Kaya mga ob-ob, kung hindi niyo naintindihan yan, sigurado ako hindi niyo naintindihan yan. Bakit? Mga ob-ob kasi kayo. Di ba? Ito yon. Para lang ito sa mga matatalino na kagaya ko, mga viewers ko, mga subscribers ko, mga silent viewers ko, matatalino yan. Ito yun. I-ano lang natin ipapaliwanag lang natin ng konti. May mga sinabi dyan si Senator Marcoleta para mabigyan natin ng magandang explanation pa. Kasi nga, maganda na yung binigay niya, pagandahin natin ng konti. Pero mas maganda pa rin yung explanation ni Senator Marcoleta. Siyempre, senador yon. Ob-ob. Makinig ka. Sa akin ka makinig. Makinig ka. Ito yun. Yung unang episode, pinag-usapan nila dyan. Kasi connect ito eh. Isang babae, ito yung hindi maintindihan ng mga ob-ob ng mga vloggers at mga politiko. Bakit nagkaganon? Ganito yan. Itong dating NPA na naaresto dahil sa crime against humanity. Diba? Anong pagkakaiba nito sa kaso niya at kay Pangulong Digong? Pinaliwanag yan ni Senator Rodante Marcoleta. Hindi ko na ipapaliwanag yan sapagkat pinaliwanag niya na. Tayo nakakaintindi pero para sa mga ob-ob, makinig kayo para sa inyo ito. Ito yan. Bakit ang tanong ni Boss Rick ganito? At yun din ang katanungan ng mga subscribers natin. Bakit si Pangulong Duterte dinala doon sa Netherlands, sa ICC in particular, samantalang itong babae na ito na kapareho ang kaso na isinampa kay PRRD, bakit sa CIDG lang dinala? Sinagot yan ni Senator Rodante Marcoleta. Mga ubob, nakinig ba kayo? Makinig kayo. Ulitin ko lang ang sinabi ni Senator Rodante Marcoleta. Bakit sa CIDG? Kasi nga, NPA lang kasi ito. Kaya sa CIDG lang yung bagsak niya. Samantalang si Pangulong Digong, kalaban kasi, kontrapartido, kaya dinala siya doon sa ICC. Gets ninyo? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kung na-gets ninyo, mga ob-ob pa rin kayo. Kasi hindi nyo naintindihan. Anong pagkakaiba ng kaso nila? Parehas lang yung kaso nila. Crime against humanity. Yan din ang isinisigaw ng mga ob-ob kay PRRD na yun ang magiging kaso niya. Di ba? Yun ang nasa asunto. Mga ob-ob kasi. Eto pa, ang sabi niya rito sa crime against humanity, basahin lang nila yung RA 9851. Mga ob-ob, makinig kayo, pwede nyo i-google ito. RA 9851, Republic Act 9851. Paulit-ulit, lalo na doon sa Section 17 at Section 18. I-google ninyo, mga ob-ob kayo. Para sa inyo yan, para maintindihan ninyo. Doon pa lang, maiintindihan mo na kung ano ang ibig sabihin ng crime against humanity. Pero, syempre, mga ob-ob kasi kayo, hindi nyo maintindihan yun. Ang gusto lang kasi ninyo, magpakulong ng magpakulong. Abangan ninyo, pagka yung mga Duterte na yan ang nasa pwesto, mag-iingat kayo. Baka mamaya kayo rin ang aanihin ninyo yung mga itinanim ninyo. Inani na nga ng iba, di ba? Nung nagdaang eleksyon, mga olats. Naolat sila sa taong bayan. Alam nila. Di ba? Alam nila yan. Tapos na tayo doon sa isang issue. Ang pangalawang issue naman. Ito yung sinasabi
nung ob-ob na Claire Castro na sabi niya magandang suhestyon daw ito. Kaya kinontra na naman siya ni Senator Rodante Marcoleta sa papanong pamamaraan. Sabi niya, pag-aaralan namin to kasi napakaganda. Maganda pala eh. Bakit pag-aaralan pa? Di ba yun ang sabi ni Senator Rodante Marcoleta? Claire? Ikaw lang yung Claire na malabo. Di ba? Ang labo-labo-labo mo. Ang ob-ob-ob-ob-ob mo. Babalik ka na naman, sabi ni Senator. Babalik ka na naman sa pagiging membro ng ICC samantalang hindi pa tapos itong mga kaguluhan na kasangkot ang ICC. Ob-ob. Di natin alam kung ano na nangyayari sa ating bayan. Dahil sa mga taong ito. Sabi ni Nelson, nagsalita na po ang Malacanang. Sinagot agad siya ni Senator Marcoleta, hindi naman nagsasalita ang Malacanang. Sino ba yan? Sino ba yung nagsasalita para sa Malacanang? Eh, yun pala, si Claire na Malabo Castro. Pag Castro talaga, hindi pa pagkatiwalaan ito eh. Sino ba yung isang Castro na hindi pa pagkatiwalaan dyan noon sa Kongreso? Kapilido niya, ka-Castro niya. Hindi sinuli kasi di Castro yun. Iba yun. Di siya Castro. Ito, mga Castro talaga ito. Sinuli, di Castro. So, hindi siya Castro. Gets? Mga ob-ob, matututo kayo rito. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Hindi lang kayo magkakaroon dito sa panonood nyo sa akin. Magkakaroon pa kayo. Magiging matalino kayo kasi mga ob-ob kayo. At syempre, may binulgar si Senator Marcoleta sa ICC. Diba mga ob-ob din ito mga taga-ICC. Nakiusap siya kung po pwede makausap lang yung nakadetini roon na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nagpakilala siya bilang Senador-elect ng Republika ng Pilipinas pero didma. Walang sagot hanggang sa ngayon. Sabi nila 15 days, in 15 days time, sasagutin namin kayo. Pero hanggang ngayon daw, as of the moment, walang sagot ang ICC. Di ba? Dapat nagsisi na kayo, mga taga-ICC. Para lang kayo sa mga ob-ob ang ICC. Kaya, itong si Claire, si Anti-Claire, tawag nila dyan, Anti-Claire Castro, ob-ob din ito eh. Kung ano na pinagsasabi nito, siya lang yung nakakaintindi. Kinakausap niya lang yung sarili niya. Na mismo yung sarili niya, hindi siya naintindihan. Hindi ko na ipaliwanag ng mahaba ito sapagkat na ipaliwanag na ito ni Senator Rodante Marcoleta. With that, kagaya ng sinasabi natin dito, mag-iingat po tayong lahat. Pwera lang sa mga taong ob-ob. Ob-ob. Ob-ob.